So ito yung Keso K350X version 1. Ang wattage nito sa hub is 3000 watts. Gawa siya ng QS. Natin. Yan, QS yung ano niya, yung brand niya. Kilalang brand yan sa motor. And if you would notice yung mga stickers niya, previous owner kasi nito is ito yung YouTube channel niya, Motogeb. Nabili ko sa kanya second hand 55k. Ang original na ano nito, original na ano nito, na eto controller is EM50, na upgrade niya na sa EM100. So that means mas malakas na siya kumain ng kuryente, pero mas malakas yung hatak niya. Ramdam ko yan sa paahon tsaka pag nakatres, no? So hindi nakaintindi, tres means yung pinaka speed niya. So kapag nagaano ka, yan paahon, may sakay ka o may karga, titres mo lang, malakas ang hatak niyan. Malakas din sa baterya, pero hindi ka mabibitin. Ahon, may karga, kahit ikaw lang mag-isa, pag mag-overtake ka, kuha yung tres. Meron ding dos, meron ding uno, matipid yan. May konting issue siya dito sa switch. Yan, one of these days, kasi nauulanan to, papasok ng tubig. So one of these days lilihain ko yun sa loob. Basically more on stock pa rin naman siya as far as yung upgrades are concerned. Ang na-upgrade lang dito is yung controller nga, a Votol EM50 to Votol EM100. So mas malakas na yung hatak niya. And then yung battery, dito napalitan na namin yung battery. 7 months old to nung nabili ko yung battery niya. Dito yung sa nakalagay sa ilalim nito. Hindi ko lang siya matanggal kasi kakaglugan ko lang nitong mat na to. Maganda kasi itong mat na to, hindi siya madulas. So bili ko lang to. Hindi ko to bili. Kinabit ko lang dito. Pansahig lang to, pambahay. Kinabit ko lang, pinutol ko, ginulugan ko. Para hindi madulas, tsaka hindi na siya mag-accumulate ng dumi. Hindi rin madumihin tignan. Ito madali lang itong tanggalin, tapos i-car wash lang, dilinis na yan. Ang gusto ko rito sa sa unit na to is kagaya sabi ni Ian, yung dating may-ari, yung niya, nag-inquire na kasi ako sa mga China, yung mga ganito niya, bakal, yung brake lever, minsan yung ganito niya hindi clear yung baso ng ng brake fluid. Ito clear to. Ito yung kamay ko, clear yan, makikita mo. Dalawa. Yung manibela niya, ito alloy na. Yung iba bakal, as in itim to. Pati ito, lahat itim yan, bakal. Ito alloy, magaan. And then the best feature na meron dito is yung ang preno niya is 2 cups, 2 piston. Meaning yan, dalawa yung dumidiin sa preno niya, hindi lang isa. Mas malakas kasi ramdam mo yan pag matulin ka, mabigat ka, may momentum ka. Tapos ito, sa sariling speedometer niya, nagnonobenta ako dito sa Marcos Highway kapag yung klaro yung kalsada. Tapos nga yung disc niya is malaki and baligtad, sa loob yung kain. Usually kasi yung disc dito yung kain ng caliper yan, dito sa loob ng kain. Pakita ko sa example ito yung sa bisikleta. Yan. Yung preno, nasa kabila pala. Ito na lang sa harap. Yung preno niya, kita yung ilaw masarang natin. Yan yung preno. Yung kapitan, madilim kita ba? Yan, kita naman.
Ito yung kapitan ng preno niya. Madilim, sandali. Yan, kagaya ito sa bisikleta, no? Yung kapitan ng preno niya from outside pag ganito. Yon nandito sa loob papalabas. Balik tayo doon. Yan. So nasa loob yung kagat ng preno. Anong advantage nun? Kasi na-maximize yung size ng disc. Bakit kailangan malaking disc? Mas malaking disc, mas maganda yung kapit niya. Kasi isipin mo, maliit yung disc lang, tapos kakapitin, dun kakakapit ng preno. Maliit lang yung circumference ng unang-una magdi-dissipate ng heat, etc. Mas maganda talaga, mas malaking disc, mas maganda yung braking power or stopping power niya. Ito rin, nabanggit niya rin to na maganda yung yung size ng fork, no? Considering weight nito, no? Mabigat to kasi mga battery niya mabigat. Pakita ko sa inyo yung sample ng battery na tinanggal ko sa kanya. Sa ngayon, ang nakakabit sa kanya 7. Ang stock naman kasi noon is 6, no? Nag-experiment lang kami kasi meron pang space. And may nabili ako nga na battery na isang set. Narekonin ko lang. Yan, ito yung original na battery niya, pati yung brand, yung ng second hand na battery na nabili ko. Ganito rin yung brand. And masariwa pa kasi ito 7 months na nagamit. Ang nabili ko is 2 months lang nagamit. Talagang malinis pa. Wala namang problema dito. It's just so happy na since bagong bili yun, and balak ko nga magdagdag ng batteries, napakinabangan namin yung isa. So from 6 na ganito naging 7, and we're planning to add few more, no? Ilalagay namin sa U-box. So yan, battery nito is 28 Ah or amperes. Yan the rest, 28 amperes, and then 12 volts, no? So total niya 72 volts. Ang preno niya harap likod naka disc din, and 2 pistons din pati likod. And then baligtad siya, no? Yan, 2 pistons din yan. Dalawa. Ibig sabihin dalawa yung nagpo-push ng brake shoe. Nagpalit na pala ako ng brake shoe nito, sabi nung nagtitinda. Sa pang motor daw. Basta dinala ko lang yung sample. 150 lang bili ko. Kami na lang nagpalit. And then baligtad pala to, no? Ang kanan nito yung harap, ang kaliwa yung likod. Yan. Sa iba kasi, especially sa bike, ang kanan is yung likod. Hindi ko, sabi ko lang bakit baligtad, no? Pero nakita ko yung reason nun is kapag nagsisilinyador ka, either diretso or pababa, ang tendency mo kasi hawak mo to, nakahawak ka sa silinyador, and mas maganda yung grip mo since mabigat nga tong motor na to. Since ganito mas maganda yung grip mo ng buo kaysa sa kumahawak ka ng preno. So ang tendency mo is hawak mo to sa silinyador, tapos dito ka sa kaliwa umaalalay ng preno. Kaya likod, kasi importante pagpipreno ka laging likod. Dahil pag harap ka lagi pumreno, madulas yan, pababa yan, may tendency na mag-slide ka o out of balance ka. Yan, salamin niya, ito inabot lang sa akin to, ganito na, nalagyan ko na lang ng ganitong concave or convex kasi para mas kita mo yung malayo. And then ito yung, kasi ito nahihirapan ako dito, parang ang liit ng sakop niya makakita sa likod. Minsan bubusina na lang sa akin, nandiyan lang pala kahit nakatingin ako, nandito na pala sa gilid ko, kasi sabi ko kailangan ko ng mas pahabang ganyan. So sa dati kong motor, tinesting ko lang ito, kinabit ko. Yung dati kong motor na yan, dati kong motor pero na-stuck na yan, Easy Rider yan na nalipan. Yan. Ano pa ba? Version 1 ito, yung version 2, I think ang sinabi ng
seller, yung stand niya is may pagka ano na, alloy na, parang ganito swing arm. More on magandang feature nito sa mga nakikita ko sa mga China, yung swing arm is ito yung kumakapit mula doon sa kaha dito sa gulong and sa shocks. Ang swing arm nito alloy, solid yan. Yung iba pinang-upgrade yan pero yung sa mga China bakal lang. Kaya ako talaga umayaw sa mga China. Although nasa 27, 37 yung 800 watts nila to 2000 watts to 25 watts. Hindi ko pa rin ipapares dito kasi ito QS yung motor, sila China lang yung motor. Ito napainit ko na to, first time kong ginamit, as in umusok yan, ang binasa ko. Advice pala pag mag-aahon ka o may karga ka o may angkas ka, always advance, meaning advance dun sa power, meaning na kung alam mo nang paahon ka, alam mo nang tingin mo mahihirapan yung makina, yung motor, i-dos mo na o i-tres mo na. Kasi kung nasa uno lang tapos paahon, kasi pag paahon the whole time yan nakasilinyador ka so tendency niyan ma-overuse o ma-overwork yung motor, iinit yan. Unlike kung naka-advance ka, meaning naka-dos, naka-tres, although malakas sa ganun talaga, although malakas sa battery, hindi siya hirap umahon, hindi siya ma-overwork, hindi siya iinit. Yan ang advice ko para tumagal yung motor. Sa mga China, siguro kung China yung motor na ginamit yung first joyride namin ng gabi niyan, wasak na to, pero siya na withstand niya yung parusa ko ginawa. Ang shocks naman niya ito design lang to. Ginawa na namin upgrade dito is dinagdagan ko ng ito yung extender. Yung konting ito kasi dati ito diretso dito, yung konting angat na yan, napakalaking bagay na yan kung may angkas ako tsaka may karga kami, tsaka yung mga hams kasi dito matatangkad na matalas, sayad talaga. Ang unang sumasayad dito ito sayad yung casing ng battery, bugbog yan. Kaya malaking bagay ito, prevent yung pagbugbog doon sa casing ng battery. So far yun lang. Itong mudguard naka-glue gun, kaka-glue ko lang ngayon. And then ano pa ba feature net? Ito siguro bibili ako ng nito, i-upgrade ko to. Bili ako ng may lagayan ng susi na lock sa helmet, tapos dalawa yung parang letter Y para marami nasasabit na gulay. And then ito hindi ko naman ginagamit, pero meron siyang charging port. Yan, charging port yan. Sabihin pag mayaman ka naman sa baterya, malapit lang ang biyahe mo, na low bat ka, pwede kang sumaksak. Hindi ko pa na-try pero nakita ko yung circuit niya sa loob. Meron siyang sariling circuit para sa charging. Ibig sabihin hindi lang siya basta na rekta, meron siyang aparato na pang charging talaga. Ganda ng nito, ng sila nagagandahan, pero ako ngayon ko lang napansin, lately ko lang napansin ito yung park light kulay blue. So, pag nag signal ka orange, yan, orange. Meron din siyang hazard, walang tunog hindi kagaya sa NWOW na may tunog. Meron din siyang hazard dito. Yan, so pwede ka mag hazard. Careful lang na wag mong accidentally mapindot, otherwise hindi na alam ko saan kaliliko. Tapos high beam, low beam meron din. Gusto ko yung ilaw nito hindi siya kaliwanagan yan, kasi sobrang liwanag na kasilaw. Ako so far hindi naman wala naman akong reklamo, kasi the more na mas maliwanag ang ilaw, the more na mas malakas sa battery yan. Ito pala yung high beam nyo. Yan. Kapag nasa harap ka, ganyan lang siya. Yan. Hindi masakit sa mata ng kasalubong. Nakatungo siya, nakaturo sa baba. Ang ganda rin pala ng ng park light. Yan park light or daylight,
daytime running light. Yan. Ayan, so far yan ang mga features niya. U-box pala niyan, laki. Saan natin? Pagbukas ng U-box, off mo lang, tapos pakaliwa, aangat na to yung lock nito. Ayan yung U-box niya. Ito yung switch kapag may problema. Ito yung tumunog kanina, yung alarm niya. May ano pala to, may remote pala. Tapos baong ko lagi yung charger. Ang charger na bigay pala nung dati may aris, fast charger, 3.5 hours puno na yan. Baon din ako ng kapote sa pantalon, tsaka boots na waterproof. Sige. Tapos ito yung panggabi ko na mask, kasi pang araw ko ano yun, shaded. Tapos extension dalawa para kung makikisaksak man. Gawain ko yan pag pag basahan, para pag nagpulikot ka sa daan, meron kang pangpunas ng kamay. And then yung deed of sale dun sa dating may-ari. Dating may-ari nito yung sa Motogeb. Yan, siya yung nagsyento sa daan. Inabot niya ng 100 kilometers per hour. Pwede naman tong testing natin, gusto nyo makita. So on natin. Ito kasi ang kagandahan pala nito, meron siyang protection kung naabuso mo yung motor. So ito, naka center stand naman tayo, try natin. So itong speed na to, floating to, meaning na walang load, hindi nakasayad. So takbo lang ng motor to, ito lang binibilang. So yung uno, yan tingnan dyan natin. Pag nag-M yan, ibig sabihin motor umiinit na, kailangan ko ng ibaba. Yan, 151 yung uno. Pwede namang i-adjust to kahit maandar, kaya may issue nga to Yan, dos. Dos naman. Muugong na yan ang katakot pero yan, yan 194. Takbo lang naman ng motor yan. Pag tineres ko to, kasi masusunog na yung motor kasi naka-upgrade nga to, abot ng 199 yan. Ayoko nang itry kasi baka masunog natin yung motor. Pero yun, bigyan ko ngayon idea yung arangkada niya. May lakad pati ako ngayon, so hindi ko muna ubusin yung battery. So yan yung interest niya. Biro mo nag 77 Battery nga pala nito dating 5, dating 6, ginawa namin 7. So what the heck, try natin 199. Pag mag M naman yan motor, 7 minute, kailangan ko ng patayan natin Ayan, 199. Kita nyo naman siguro. So, hanggang 199, kaya niya. In theory yan, kasi wala namang load, hindi naman. Ako so far, ang pinakamatuling ko lang Marcos Highway is 90 plus. Ayun, alala yun, kasi maingat ako mag-drive. Nang walang angkas, may angkas siguro na sa 80. Pinakamabilis ko na. Yan. Kahit siguro bigyan mo ako ng big bike, di ako magtutulin masyado dahil maingat ako mag-drive. So yun lang so far ang mga upgrades namin dito. Yung battery nga pala, ang original na battery, kung nagbubukas kayo ng battery nito, nakakita na kayo, ang original niyan nakahilera yung 6. Ngayon yung bumili nito, yung original na may-ari nito, yung controller yata, hindi, yung controller na nandito, dahil in-upgrade niya ng mas malaki, mas mataas, mas malaki yon. Inana niya, tinry niyang ilipat dito. Dali tinry niyang ilipat dito. Kaya instead na 6 na nakaganyan, ginawa niyang 3. Dahil ganyan na yung posisyon, nagkaroon ng space dito. Kaya kami nakasaksak ng isa pang battery dito sa likod. Hindi ko mapakita kasi kakalasin lahat yan. Inabot kami ng matagal na panahon. Dalawa kami kanina ni
pamangkin ko ng ano, nagkalas nito. So tatlo tapos isa, yun ang pang-pito. Pero yung voltahe niya hindi nagbago kasi parallel. Sa mga nakakaintindi, parallel means yung isang battery isinakay namin o ipinarallel namin doon yung pang pitong battery para hindi tumaas yung voltahe. Yung amperahe lang ang tumaas doon sa pang ano na battery, pang 5 battery. So yun, and one more thing, ito tinali namin dito ng cable tie para hindi siya nagagasgas kasi parang nakasayaw, nakapaikot lang siya dito dati. And naglagay kami ng mudguard dito. Yan, mudguard. Kasi nung nilinis ko yung ilalim nito, maputik. Yung pinaka ano nitong U-box. Pinaka ilalim ng U-box kasi nito diretso ng pinakatapalodo nito. So at the same time hindi na rin natatalsikan yung battery kasi yung battery napakarumi. So yun ang advantage ng goma lang yan, napulot ko lang yan sa sumulong. Binutas ko tapos kinable tie ko dito sa may U-box. Ayan, magandang naging advantage. So ito, pag maglalagay pala kayo ng pampakintab ng gulong, ako dito lang sa side na to, wag dito kasi dudulas ka dyan. Pang ano yan yung pagliliko ka, pang banking, although hindi ako masyado nagbabanking, huwag malalagyan yan, hanggang dito lang. Kapag maglalagay ka ng mga pampakintab ng gulong, when I say pampakintab, yung ganito, either yung ganito, ano mang brand yan, or ganito, ito yung sikat na brand, yung natanggal na yung lalagyan. And itong isa ginamit ko naman dito sa upuan, which is nagiging madulas pag pumapreno, dumudulas ako, at saka ginamit ko dito yung Armor All pangalan nun. Ayan lang so far. So mag-upload ako next na video na biniyahe ko to sa Marcos Highway. Should ride lang naman, kasi so far ang pinakamalayo na namin na biyahe nito without the upgrade of the battery is here to Quezon City. Dito lang kami sa Sumulong Marcos Highway, papunta, and here sa Quezon City hanggang Quezon City balikan, 2 balik yan bago na lobat. So yun lang, abangan nyo lang susunod na video. Biniyahe ko lang naman yun from Ligaya to Centro Mall, para makita nyo yung para na rin kayong sumakay, nakasakay, para na rin kayong nakapasyal. So hanggang next video na lang, salamat.